nila na-accept yung aking offer. Kaya, anong aking ginawa? Hindi mawawala sa aking isip na daang eleksyon. Ako'y ayo-ayuan. Nagsama-sama sila lahat. At ako, kasama kayo, ang nanatili sa ere. Alam ko na ang aking mga kababayan patuloy at tiwalang yan. At ako'y hindi iniwan. Pero sino ang aking nakasama? Iisa na apelyido ang sa akin ay nakasama ko. Ito po ay doon sa panahon, nakita naman natin ang literato ng mga malalaking apelyido. Pero ito naman ho ay hindi pwede sabihin, hindi ko naman napupuntahan ang kaimon. Dahil sa totoo lang, kalaban ko yan sa politika 2001, 2007, 2010, 2005 ba yun na lahat, 2016, 2019, kalaban pa rin. 2022, 21 taon na nakakaraan na ako'y nakaupo. Siyempre, aalisin natin yung 6 na taon. So, 15. Aring labang, aring huli na 2019 ay doon ko lang po nakasama ang kaimon. Pero hindi nyo alam, bakit pinupuntahan ko yung isang kalaban na yan? Tanungin nyo ang aking anak, tatanungin ba, saan po kayo galing? Sa kaimon. Dahil sobrang iniidolo ko yan sa larangan ng negosyo. Napagkausap mo, matagal-tagal na lang kausap. At siyempre, maraming paliwanaganan. Ay marami kayong matututunan. Hindi ako napupunta ng panahon yun para siya akitin o sabihin, Kaimon, ako naman yung samahan. Wala. Hanggang 2019 at 2022 ay nakasama ko na po siya for the first time in history. At doon, ang aking puntay para makipagkwentuhan pang muli. Para makapagkwentuhan pang muli. Pero, nabalitaan ko ngayon na kayo pala ay nag-aya doon sa team ng kabila at kayo ay hindi nagkatuluyan kung wala kayong vice mayor at wala akong anak na magba-vice mayor. Siyempre, tanongin ang mga anak at mga nakapwesto. Tanongin at naka-practice. Practicing lawyer po at may law office, 2 ang law offices na kanya po kung siya ay kasanin. So sabi niya, kung hindi, aray kaya ko lang naikwento ha. Dahil mapakalaga aring puntong aray na ang kanyang binanggit. Kaya patuloy ko siyang iniidolo. Sa panahon na ako'y kanyang kinontra, ina-idolize ko na siya. Pero dito na nga, na kanyang binanggit, kung wala rin na kayong vice mayor, aba, teka, tatamo, at mainit. Walang magawa rin electric pan. Ako mismo ang mag-vice mayor sa inyo. Sa panahon na kailangan ko nakakampi, dahil may nagdeklara ng lalaban kay mayor, alam ko na ang mga kababayan, hindi ko man kayo lapitan, hindi ko man kayo molestyahin, pero kayo'y nandyan lagi kay Mayor Tita. Kaya lang, siguro na may sanay kayo na ako'y nalaban ng walang mayor. Pero nandiyan pa rin kayo. Ay ayun, sinabi ng Kaimon. Ako na ang vice mayor nyo. Tanda-tanda ko yun at dinig. Rekusal ka rin na kasi in-speaker po. Kami noon ay nasa Palestine. Kaya yun po ang storya niyan. Na kung papaano na ako natatakbo sa isa pang termino na po. Ano nga kalungkot ay aray, pero mag-uusap kami ni Atty. bilang abogado. Tatanong ko dahil noong 2018, yun yung
vice board na ako sa order ng ombudsman. Alam niyo naman siguro yung kaso. Na pagbibigay ng eskwelahan sa murang halaga ang Santiago National, ako ay na-dismiss. 2017. Nabalik, 2018. Yun yung isang term. Ay naku po, na ako sa isa ako'y nag-check ako ng record. Ay yung sumunod na term ng aking vice mayor ay ang vice Matt Aranda. Ay doon na-serve naman. Tarantong pa rin ang dismissal. Hindi pa rin ako kontento. Dinala pa nila sa Sandigang Bayan. Sabi ko grabe na rin. Ang hindi nila alam na ito pala ang pagkakaso sa akin kahit walang kakwenta-kwenta ang kaso. Alam naman nyo, ayoko na magsalita kung paano nangyari na na-dismiss ni Mayor. Eto pa, nagkameron ako ng preventive suspension. Alam nyo yun? Na naupo si Vice Matt Aranda na Mayor. Sa kabilang term yun. Aba, ay tinanong ko yung aking abogado, pero magpa-final pa ng usap sa magkabilang term. Kako'y sa kagustuhan nila lang mapabilis at mawala na si Mayor sa pwesto. Aba, ay klase bang tatlo'y magiging anim? Ako na ang ayaw doon sa pag-anim. Nakikita ko na aring susunod na ari yung completion ng aking 2001. Ano ang mangyayari sa mga after 5, 10, 15, 20? Yun na yun, nakapaloob na yun doon. At sabi ko nga, ay attorney doon sa akin, lawyer. An attorney, ako sabi ko kayo dyan. At alam na alam ninyo yan. Dahil yung susunod pa ay klase magiging anim. Payag kayo! Aba, pagdating ng panahon yun, ako'y 70 na. Awoy, hayaan naman ninyo si Mayor mga pamasyal naman. Ay sa totoo lang, ay maraming na-deprive. Hindi ko na-enjoy. Pero sa aking isip at sa aking pagpanampanulan, ang ini-enjoy ko ang serbisyo binibigay ko sa mga tao. Yan yung araw-araw. Ako'y nasa opisina. Walang araw na hindi ako pumapasok sa opisina. Sabado at Linggo sa mga patay. Sabado at Linggo sa mga okasyon. Kaya pag-aari at yan ang isang maganda. Pag ang sarili mo'y hindi mo sariling ari mo at sarili. At ito'y pag-aari ng bayan. Sabi ko nga sa mga mayor, at ako naman nagpangulo ng Mayor's League. Sa unang araw pala ng inyong pagkapanalo, kayo mga panya na. Di ka tama ko sa Aldrin. Pag ikay naman panya sa unang, alam na tatandaan nyo ka, na si Mayor ay namimigay ng bigas. Tuloy-tuloy po yan. Namimigay ng bigas, maka-eleksyon, para ipakita lang na hindi tayo ginagamit kayo dahil may eleksyon. Kaya, ayan, tapos na ang kwento. Eto na. Ay, di ako ilalaban. At pinagtiwalaan ng Kaimon, ay ano naman sa tingin ninyo, ang igaganti ni Mayor Tita, anong mukha ko sa maganda? Na aking iniidolo at kanyang anak. Ito ay proclamation na. Kaya din ay babanggitin na sino ka ang aking Vice Mayor. Sino? Nababalita na yun.
si Mayor. Dati nga, lumaban ako lang ang Mayor. Ako lang. Noong ako'y kinampihan ng kain mo, first time, ako'y walang Vice Mayor. Wala. Pilay. So, sanay naman tayo. Dahil ang iniaalay natin sa bisyo. At ngayon, binabanggit, bakit tatlo lang yung konsyal? Ay, ito yung konsyal. Then, doktor ng tao. At syempre, may isa pa, doktor ng hayop. Ang hayop na doktor. Si Okido. At syempre, ayun nga pala, kaya wala. Ayun po'y matagal na nakaset at inaaya nga ako, Mayor, birthday ko. Ngayong araw na ito, birthday po niya. Inaaya nga po ako sa Manawan. Wala pa po yung schedule na to, wala pa. Eh ngayon, sabi ko, Dok, tumuloy na kayo at mamaya na lang sa championship. Pilitin yung makahabol, championship. Mamaya, sinong lalaban ng pusta? San Pedro versus Lutan Norte. Logis. Open. Ayan. So magaling na po yung sa maagang panahon, sabi nga, napakaaga pa, Mayor. Ay kita naman ninyo, hindi naman ako umiikot para mga kampanya. Hindi nagsasabi na lalabang Mayor. Hindi. Pero, ariho ang magaling at maliwanag. Bakit pinagtiwalaan ko ang tao niyan? Sino yan? At bakit naging kasama ko bilang Vice Mayor? Hindi dahil nakakampi ko na. Pero hindi dahil ang kain ko na nagsabing siya ang Vice Mayor. Kung atin pong titignan, sobrang init talaga din eh. Pagka hindi ma-permis. Yan. Parang ngayon ko. Kaya mga taga-Women Bar, sa inyo magsisimula, sa atin magsisimula ang pagpapalaganap ng isang balita na bakit pagtitiwalaan ng ating buong bayan na makasama at pagsinwerte ay manunulat din ng Vice Mayor. Sino siya? Oo nga, di na ipaliwanag na ni Kapitan Same na isang abogado, etc. Ang mahalaga, ano ang kayang magawa ng taong yan kung siya'y mauupo bilang Vice Mayor? Yung mahalaga na ako sa aking sarili ay nakikita ko. Dahil siguro naman, lumaban ako nang wala akong Vice Mayor. Wala akong nakita. Ay aring sa panahon ay nalalapit ng paghuhukom at ito na may proclamation, ha? Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng proclamation? Women Bar. Anong ibig sabihin? Pagkakadami nyo ba? Para mas marami, ang dami ha? Mas marami nung tayo. Para mas marami ito, no, Kap? Maraming salamat talaga sa inyong pakikisa sa Women Bar. At kayo mismo nakikita nyo ang magandang nangyayari, ang magandang ginagawa. Pero higit sa lahat ay mas makita nyo ano ang makikita nyo sa muli na pag-upo ni Mayor Tita. Dahil ito ay para maging isang syudad. Ang binanggit na magpakarami, hindi na po kaya. Kahit pa si Kapitan Same ay yumugyog ng yumugyog. At sabi ko nga kayo tutulong sa pagpaparami. Hindi na kaya. Dahil ang requirement, doble. Tayo ay 74. Ang requirement ay 150,000. Hindi na dahil ilalabang ko ang budget ng munisipyo na sobra pa na maging dalawang syudad. Dahil tayo po ay naglalaro. Ako'y naupo 2001. Ang budget ay 12 milyon. Ngayon, ang budget ay 812 milyon. Kaya, ang size ng bayan, inalis na. Inalis na po yun. Ang maglalaban na lamang ay pera at
Pero ako'y may nakikitang president at siya na yung Carmona. Pareho-pareho tayo ng Carmona na sila ay 84, tayo ay 74. Ang budget nila ay 868 million, hindi tayo naglalayo. So yun, sinisimulan ko na nga. Dahil August, ngayong buwang ito, matatanggap na natin ang official na tayo ay isang first-class municipality. Ay siya, uulitin ko ulit. Ba, dinalwa na. Ibig sabihin, pwede pa akong magtagal. Okay lang ba sa inyo? Dahil ang aking susunod ay alas 11 pa. Kaya hayaan nyo na lang akong magdadagdag. Pero sa mga nakikita ko, na mga miyembro at nagtitiwala, oy, pasaan kayo? Hello? Ay, punta pala na CR. Kaya, maraming salamat sa inyong patuloy na siwala. Maraming salamat sa inyong pagtingin na ang Wimalbar ay mas marami pang magagawa. Pero ito hindi ginawa bilang isang politika na gagamitin sa pangampanya. Ang titignan na lang natin, huwag na yung ginawa o magagawa. Pero yung magagawa pala, ang titignan. Huwag na yung kasalukuyang ginagawa at nakakatulong. Ang titignan, ang kapasidad, ang kakayahan, ang katangian para maging isang puno ng legislative. Okay. Kaya yun po. Ay, bakit di maubos pagdating ng 2025? Kaya maraming salamat, Kapitan Sammy. Alaala ko na tayo magkalaban laban kami ni Vice President, kalaban ko yan Sabi ko, kahit kailan hindi ko na yata makakakampari, Kapitan Sammy. Pero noong panahon kami nanunggulan, at siya yung aking Vice Mayor, hindi inilagay sa isip ang politika, hindi inilagay sa isip ang partido. Ang laban ko sa politika. Pero ano nangyari? Tayo naging second class noong panahon. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko. Naging kalaban ko si Matt Aranda. At naging kalaban ng ilang beses ang Vice Portland. Pero, siya ay konsehal na ang Vice Portland. Pero ngayon, ako yung maganda ro. Doon kayo nakatingin, ari ako. Pero, kahit sila yung magkakalaban sa politika, yun lang ang may pagmamalaki ko. Sa akin, mga naging vice mayor na yan, Vice Sammy, Vice Matt Aranda, Vice Portland, hindi nilagay sa isip, pagkatapos ng eleksyon, tapos ang eleksyon, nilagay sa isip, at nakatuon din kung paano hindi tayo uunlad, hindi tayo uusad, kung ang sangguniang bayan at ang punong bayan, legislative and executive, ay magkakontra at magkalaban. Walang magagawa kahit isang proyekto. Kaya po, maraming salamat sa mga naging Vice Mayor ni Mayor Tignan. At nandiyan po kayo. Kaisa. Pero, aret, ako'y bababa na ha. Ano yun? Oh, we na nga yun, we. Woo, we. Yun! Gets! Thank you! Attorney Pe, bilang kayo po ay aking makakasama. 2025 na tayo po ay marami na naman nakakakilala. Pero tatayo tayo sa ito natin. Para iahin ang kaya pa nating magawa. Akala nyo si Mayor kontento na sa ginagawa? Hindi pa rin. Kaya kailangan pa at 3 taon at isang makakatulong kung paano lalo from first class ay maging first class ang ating bayan. Ang bayan natin, ang Malbar. We Malbar, maraming salamat. Thank you, Kapitan Sammy, sa ating Kunsel Nat, Kunsel Aldrin, sa lahat-lahat po, ang Pangulo po ng Rosedale, Glenn, salamat. At siyempre, Doc, ang ating 2 doktor at ang aking anak,
yan ho'y pag ako'y may problema, habang nakain, sasabihin niya, Mama, tayo kumain muna. Sinasamantala ko ang mga oras sa pagkakataon. Ay, napakagaling din po maging kasama. Napakagaling din po mag-isip. Na parang mas matanda pa sa akin. At syempre, yan hong tatlong yan. At tayo naman ho ay may mga konsihal sa kabila na hindi na rin naman po sila nagpuno ang 5 konsihal. Kaya ito po, tandaan po ninyo. Mas lalo magiging epektibo. Isip. At hindi naman kayo nahirapang mag-isip. 2001, mga marami ng butante rin mga senior. Doon pa lang nag-isip na tayo. At hindi kayo nagkamali. At tandaan nyo, ang tiwalang yan, ang patuloy na tiwala na binibigay nyo sa akin hanggang sa huling termino na kaya ni Mayor Tita at kasama ang kanyang Vice Mayor. Asahan niyo po ang lalong sang maunlad at makamaging syudad na Manwar. Maraming salamat. Hello. Mayor, dyan muna po kayo, Mayor. Mayor, dyan muna po kayo. Sa pagkakataong po, tinatawagan po namin, Attorney Pen, para po sa ating picture. Napakaganda ko sa litratong are. Daw may hininga ni Attorney Pen ng picture. Sabi ko doon sa photographer, pagkagandahin, alam ko yung display. Ayaw, hindi ko lang nakita. Kapitan sa amin, nalalapit na. At para sa impormasyon ng mga taga-poblasyon, sisimula na po ang project ng multipurpose building, ang basketballan, doon po sa katabi ng sports. Hindi pala, tama. Yung pong ating cultural. Doon po ay lalagay ang palaruan ng poblasyon. Okay? Thank you po, Leslie. Muli mga kasama, palakpakan po natin. Mayor Cristita Reyes and Attorney Pen, Bulaklak, Magpantay. Tapos po, pinatawagan po namin si Konsyala kanina, Konsyala Delia. Ayan po. Nasa ating harapan ang mga magigiting na leader, kababaihan at lingkod bayan ng bayan ng Manwar. Girl power. Maraming salamat po, Mayor Cristita Tita Reyes, at aming magiging na Konsyala kanina, Konsyala Dr. De La Tante. At sa pagkakataong ito, mga kasama, gusto na po ba natin mapanood yung ilang araw natin pinagpaguran? Gusto na po ba natin mapanood? Mga kasama, pagmasdan po natin ang ating screen kung saan sama-sama tayong humakbang, humadyak at sumayaw sa iisang awitin. Okay.
makapasok bilang entry po ng Bayan ng Malbar sa International Women's Month video shoot para po sa international po yun. Ipapasa po natin yan this coming September para po sa susunod na taon tayo po ay official na kasama sa presentation po ng International Women's Month. Muli, mga chapter leaders at barangay council officers, palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Tayo po ay nakabuo ng isang presentasyon para sa pandaigdigang panawagan ng buong mundo na itigil na ang mga abuso sa lahat ng mga kababaihan. At sa pagkakataong ito, okay, doon na po tayo sa official business po natin ngayong araw na ito. Maya-maya po, pupunta na po rito yung ating mga panelists from our advocacy from livelihood sa ating empowerment, kasama po ang mga kapulisan, kasama po yung ating mga partners sa kagawain. At syempre po, nandito rin po ang mga iba't ibang kapatid natin sa ibang bayan. Ang bayan ng San Juan, ang Gandang Juana, nandito rin po. Ang bayan ng San Jose, ang We1 San Jose, at syempre po ang We Rise ng bayan ng Rosario. Isa rin po sila sa panelist natin mamaya. Palakpakan po natin. Okay po, so ngayon, para po magtuloy-tuloy po tayo, working break po tayo. Sabi ko kanina, di ba, tayo po ay magsasamit para po mag-qualify po natin yung iba't ibang program na ilalatag sa bawat barangay. At sasamantalayin ko na rin po yung pagkakataon, tayo po ay mayroong programa, yung tinatawag po natin Empowering Beauties. Nakahanda na po ba tayo doon? Para po sa March, ang ating kick-off celebration po will be on October. Ngayon po, sa October. Magka-qualify na po tayo ng tinatawag natin Empowering Beauties na mayroong tatlong category. Number 1, We Malbar Beauty ages 18 to 30 years old. Taas ang kamay ng gandang We Malbar, 18 to 30 years old. Taas ang kamay, 18 to 30 years old. Yan. At ang ating gandang nanay, 31 to 59 years old. Taas ang kamay. Yan. At syempre, ang gandang lola, 60 years old above. Ayan. Papakita po natin. Ito po ay hindi isang kamukha ng mga ibang budget. Ito po ang i-highlight po rito kung paano na-empower at na-enhance sa mga beauty ng mga kababaihan, hindi lamang sa pangangatawan. At sa pagkakataong ito, working break tayo, pakibigyan na po sila ng mga papel para dun sa kanilang presentation. So ang unang magpe-present po ngayon ay yung ating Hana Sophie, tapos hindi ko alam kung paparating yung galing sa Unilever. Hindi pa nakaano. Magpe-present po sila sa inyo ngayon, tapos pwede na kayo mag-working break. At Celia, yung goods po ng ating mga bisita. Pa-serve na rin po. Okay po, again, patugtugin po natin habang nagpe-prepare po ang ating mga partners. Patugtog na lang po tayo muli